Business is just a game na kailangan nating matutunan kung paano laruin. Yan ang mindset that changed my whole perspective sa pagnenegosyo, pare ko. Habang tinatahak ko ang landas ng entrepreneurship, naranasan ko yung feeling na parang stuck, hindi ka makamove. Para kang nasa isang malaking maze. Lahat parang challenging level. Parang isang challenge sa isang laro na kailangan mong gawin. Pero, naalala ko, yung mga araw nung nasa esports business pa ako, doon talaga na-build itong mindset ko na to. Kung saan nahanap yung secret trail na talagang magpapa-level up ng laro ko sa pagnenegosyo. Mula sa esports hanggang sa Upa Express, applicable yan. At kahit sa mga negosyo mga parikoy, pwede nyo i-apply ito ngayon. Kaya kung naranasan mo na rin ang feeling na parang hindi ka umuusad, take around parikoy, dahil itong bagong mindset na to, na i-explore natin, yan ang mga bagay na pwede mo i-apply, na pwede magpabago ng laro mo mismo sa iyong business journey. Ready ka na bang malaman kung paano mo rin mababago ang laro mo parikoy sa pagnenegosyo? Tara, let's dive in! Point number 1, alamin ang playing field. Nung mga unang araw ko sa Kuko Express, parang pumapasok ako sa isang bagong mundo. Kasi wala naman ako food delivery business before eh. Ang inisip ko nilang isang laro na hindi ko pa lubos na maintindihan ang Kuko Express nung umpisa. Nagsisimula akong magbabad sa mga market reports, mga late night research, at pag-aaral kung ano-ano yung mga uso pwede mangyari noong mga panahon na yun. Video because we're going to try to prank random customer natin. Parang bumubuo ako ng sarili kong treasure map kung saan bawat data point at trend ay nagsisilbing mga clue. Pagtanto ko na kung hindi ko alam yung playing field, parang naglalaro ng walang kagabay-gabay. Kahit na pwede naman tayo mag-research, hindi lahat madali pa rin. Minsan nararamdaman natin na parang may mga levels sa laro na sobrang dilim pa. Hindi mo alam kung saan ka tutungo. So, anong sagot doon? Nakakatakot yan. Kaya nga maraming hindi nagnenegosyo din eh. Nakakapanik isipin na baka may mga competitor ka naghihintay lang na sa tamang pagkakataon para i-outplay ka pala. Lahat naman ng negosyo may ganun, di ba? Tandaan nyo, this is a game. And may mga tao talagang nakaabang sa atin. Dito ko naranasan yung FOMO. O ibig sabihin ng FOMO ay fear of missing out. Takot na baka hindi ko mag-grab ang opportunity dahil kulang ako sa impormasyon. Pero, dito rin pumasok ang turning point ko, mga parigoy. Sa bawat research na ginawa ko, unti-unti kong nabubuo ang malawak na larawan ng market na to. Ang mga bawat maliit na piraso ng information na nakuha natin ay parang power up parikoy, kumbaga sa game. Kumbaga sa Dota 2, inaaral mo yung mga heroes na kalaban mo. Bago kayo mag-start ng laro, tinitingnan nyo na kung sino yung mga pick, sino yung mga bans, at ano yung mga potential strategies nila, pero hindi mo malalaman yun kung hindi mo alam ang mga basic information ng negosyo. Ngayon na meron tayong information, alam na natin ang playing field. Mas naintindihan na natin. Mas pwede nating sabihin, pwede na ako maglaro ng ranked games. Ngayon, handa na tayong lumipat sa susunod na level, pare ko. So, ang next point natin today, develop a winning mindset. Sa mundo ng pagdinegosyo, hindi sapat ang alam mo lang yung playing field. Tingin mo ba okay na yun? Kailangan mo rin yung tamang mindset para magtagumpay dito sa laro na to. Ano ba yung tamang mindset? The winning mindset. Maglalaro tayo at nag-aaral tayo para mas lalo tayong matuto at umunlad ang ating negosyo. Hindi yung nag-aaral lang tayo na nag-aaral. Doon na pumapasok yung analysis paralysis. Puro na lang aral, puro na lang informasyon. Kailangan, yung inaral mo na yun, gagamitin mo kasi yun ang magiging sandata mo para manalo ka. We're here to play the game and to win the game. Noong una ako nagsisimula, madalas akong nadadala sa mga negatibong pag-iisip. Wala naman akong kilalang successful sa food delivery business. Wala akong matatanungan. Lahat sila ang sinasabi, probably hindi mag-work yan. Kaya minsan talaga akala ko hindi kakayanin. May mga times na gano'n, naapektuhan ako. Nakaka-down na parang ang bawat setback ay isang patunay na hindi talaga ako sapat. Baka tama sila na hanggang doon lang talaga yon. Parang nasa isang laro ako na bawat pagkatalo ko, signal na game over na ba yun? Natutunan kong tingnan yung bawat pagkadapa natin sa pagnenegosyo bilang isang learning experience. Winning attitude yan. Ngayon, dahil upgraded na nga ang ating pag-iisip, handa na tayo na bumuo ng solid na game plan. Kapag nasa laro ka, pare ko, hindi sapat na umasa lang sa swerte. Yung mga negosyo tumagal ng 30 years, tingin nyo ba 30 years silang sinuswerte? Kailangan yan, may malinaw na plano yan, every once in a while, ina-update, inaayos. Noong una, madalas akong palipad-lipad lang din sa negosyo. Umaasa na darating din yung tamang pagkakataon ang inaasahan. Wala kang idea kung ano ang gusto mo o susunod mong hakbang. Kaya naman, parang paulit-ulit lang yung pagkatalo mo sa negosyo. Dito ko naranasan yung matinding pressure at ang pakiramdam ng pagkakaroon ng walang directions at strategy. So isang araw na lang,
nagbago na lahat. Hello Bubo Fam! Welcome! Bago umaga, ngayong araw na to, dito tayo sa Alfonso Public Market para mag-starting point ng ating caravan. Nalaman ko na ang susi pala sa tagumpay ay magkaroon ng clear, measurable goals. So nagsimula ako mag-set ng mga maliliit na milestone na dapat may direction talaga. Parang checkpoint sa laro, halimbawa. Ang bawat goal may kasamang timeline and actionable steps dapat yan. Dito ko nakita ang tunay na halaga ng planning. Sobrang importante pala talaga nun. Sabi nga ni Dwight D. Eisenhower, plans are nothing. Planning is everything. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi lang ang plano mismo ang mahalaga dito, pare Koy, kundi ang proseso at pagbuo ng plans. Ito ang tanong ko sa iyo, pare Koy, ilagay mo sa comment section. Gaano ka ba ka-plan sa daily business moves mo? Sa puntong ito, naging malinaw na ang bawat goal natin. With a solid game plan na nasa kamay natin ngayon, handa na tayong harapin ang mga susunod na aspeto pa ng business game. Next, ang pag-alam kung sino ang mga tunay na allies at rivals natin. Sa kahit anong laro, hindi ka nag-iisa. Hindi pwedeng mag-isa ka lang. Mahalaga na alam mo kung sino yung mga nasa team mo at kung sino yung mga nasa opposing side mo. Mahalagang magkaroon na meron ka mga tamang allies. Kailangan yung tamang allies na susuporta at magbibigay ng tips sa'yo. Kaya nga yung iba, they're willing to spend so much para na makakuha ng ace players. Pero syempre, hindi rin mawawala ang tension dyan. Kailangan mo rin maunawaan kung sino ba talaga yung mga kalaban. Dahil minsan, kahit ang competitors mo, nagdadala yan ng mga mahalagang insights. May mga pagkakataon na ang inaakala mo kaibigan, no? Napagtanto mo na lang na ang ilan pala sa kanila, may mga sariling agenda, wala pala kayong iisang direksyon o iisang goal. Bigyan ko yung example, sa Dota, meron kang nakasali na lalaro sa team mo. 5v5 to eh. Tapos yung na-invite mo na sasali sa'yo, na support sana ang role niya, gusto pa lang niya gumamit ng support para maging carry daw. Nagkagulo kayo ngayon lahat, ending natalo kayo. May sarili pala siyang agenda. Kaya kailangan natin matuto talaga kung paano magbuo ng sarili nating team. Mag-isa ka na lang ba? All the time? Mag-isa ka versus kami, 5 kami. Sino ba sa tingin mong mas malaki ang chances na umunlad sa negosyo? Natutunan kong gamitin ang empathy para maintindihan ang perspective ng iba. As in, mag-dig deeper sa mga iniisip nila, sa mga nararamdaman nila. Sa paglipas ng panahon, pare ko, unti-unti kong nabuo yung network ko. Maliit na network lang. Itong grupo ng Koi Founders Club. Koi Founders Club is created to collaborate and to connect. Bawat conversation, bawat meeting, bawat collaboration, yan nagbibigay sa akin yan ng mga bagong pananaw. Ikaw, pare ko, sino-sino ang mga naging game changers sa business journey mo? Tag mo sila, malay mo, di ba? Paalam mo naman sa kanila. Sabi na nila ay appreciate publicly. Appreciate natin yung mga bagay na maganda about other people. Konti lang gumagawa niyan kasi yung iba, anong pinapost nila about other people? Kasiraan. Bakit hindi tayo magchismisan pero sa kabubuti ng iba? O di kaya, yung mga taong kumikilos towards their goals, towards helping other people, tapos ang itatopic mo, yung mga topic na tulad ng, bakit siya na naman yung nagpresenta doon? Yun yung topic ng utak mo? Seryoso ka ba? Wow! Lumayo ka sa akin, pare ko. Ayaw ko sa'yo. Get out of my face. Wala ka namang ibang ginagawa eh. Pag-uusapan ka. Ibig sabihin, it already separates you apart. You're already a threat to them. You're already one step ahead of them. Nasa taas ka na nila kasi ikaw na nakikita. Bad trip si Chikoy. Anyway, sa ganitong paraan, pare ko, hindi lang natin nakikilala ang mga allies at rivals natin, kundi natututo tayong pahalagahan ang bawat interaction bilang bahagi ng mga mas malalaking laro pa na gagawin natin. Next na tatalakayin natin, mga pare ko, is kung paano natin haharapin ang mga risk at paano natin matututunan ang mga aral sa bawat pagkatalo. Embrace risks and learn from failures. Tandaan nyo lagi, mga pare ko, na walang laro na walang risk. Laging may risk of losing. Lalo sa negosyo. May mga pagkakataon na kailangan mong mag-risk para ma-unlock yung mga bagong level, yung mga bagong stages ng tagumpay sa pagnenegosyo. So, nung simula, syempre, puro excitement yan, puro pag-asa, yung pakiramdam na meron ako, no? Parang handa akong i-face lahat ng boss level na haharapin natin sa pagnenegosyo. Pero hindi lahat ay nagiging smooth pala talaga. Nakaranas ako ng mga major setback, mga problema na hindi ko pala controlled, tulad ng mga issues noon na kahit ibigay mo na lahat ng kaya mong ibigay, hindi pa rin pala yung sapat. No, sa mga sandaling yun, parang bumibigat lagi yung bawat hakbang pag nag-fail yung mga ganong klaseng pangyayari. Sa kabila ng lahat ng ito, doon ko natutunan ang tunay na kahulugan ng resilience. Ba't nga ba tayo nagde-deliver ngayon? Kasi jam pack na naman tayo at kulang na kulang tayo sa rider. So, we have to do it ourselves. Natutunan ko na ang bawat pagkatalo ay hindi lang permanenteng defeat. Matagalan kasi ngayon lang nila na-receive yung booking, which is hindi dapat ganun. So, kailangan namin improve pa talaga yung aming
system. So, ginagamit natin ngayon yung mga bawat failures na yan bilang stepping stone at bilang istorya, pare ko, wala akong maikukwento sa inyo kung hindi ako pumalpak. Sa bawat risk na tinatahak ko, natutunan ko na huwag matakot sa kabiguan. Bakit? Bakit hindi ako natatakot, pare ko? Ano tingin ninyo? Sino bang nakikinabang pag pumalpak ako? Eh di yung mga taong naka-take advantage. At syempre ako din, nakinabang po ako ng sobrang lalim dahil sa mga sarili kong experiences na hindi ko basta makukuha kung theory lang ang meron ako. Ikaw, pare ko, ano ang pinakamalaking risk na nagbigay sa'yo ng mahalagang lesson? Gusto mo ba i-share? Share mo na. Nahiya kayo lagi mag-share Ang pag-embrace ng risk at pagkatuto mula sa failures, pare ko, ang nagbigay sa akin ng kakaibang confidence. Confidence, number 1, hindi ako takot magkamali. Confidence, number 2, hindi ako takot mag-share ng pagkakamali. At confidence, number 3, alam ko na for every mistake, ako lang din naman na magbe-benefit. Ngayon, alam ko na wala ring permanenteng tagumpay at wala ring permanenteng kabiguan. Parehas lang yan na nagbibigay sa iyo ng lessons. Ang importante, ang willingness mo na mag-adapt at mag-improve. Natalo ka na ba sa competition? Oo, napakaraming beses ko na natalo nun bago ako umabot sa international level. Ay, punta kami Singapore. Just waiting for our sensei. At ihahatid niya kami. Ingat ka doon, tanga ka pa naman. Napakaraming losses, napakaraming trainings, napakaraming injuries, napakaraming lahat ng pangyayari. Pero ang maganda dito sa negosyo, every time na natatalo ka, may balik lagi at may learnings for you. Sa ganitong mindset, pare ko, handa na tayo lumipat sa susunod na level. Ang continuous improvement at adaptation na magpapalago pa ng business game natin. Sa mundo ng negosyo, gaya ng games, hindi ka pwedeng tumigil sa pag-level up. Minsan, kahit anong effort mo, nararamdaman mo pa rin na parang may kulang, di ba? Ganun talaga minsan. Baka kasi, nagtitake ka ng mga bagay or enemies na hindi mo pa kaya sa ngayon. Tindaan nyo, isipin mo, level 1 ka, lalaban ka ng level 10 ka agad. Isang hampas ka lang nun, patay ka kaagad. Hindi sapat na umasa lang sa natutunan mo noon. Kailangan mo rin pagpatuloy pa na mag-improve muna sa mga bagay na kaya mong gawin ngayon. Minsan, ang hurdles natin, benta na. Andiyan na sa harap mo, hindi mo pa kayang isolve. Kalaban din yun. Ibig sabihin, ang kalaban mo dito, ikaw, yung limitation mo, kakayanan mo, na i-understand yung mga bagay-bagay na pumapasok sa'yo. Yung mga ganong bagay, kalaban yan from the inside. Yung kakayanan mo mag-adapt. Kailangan mo magpatuloy na mag-improve at mag-adapt sa pagbabago ng environment. May bagong trend, may bagong tools, may bagong hamon na kailangan paghandaan. Naranasan mo na ba yung ganong klaseng frustration? Kasi ako naranasan ko rin yan. Yung pakiramdam na kahit anong gawin mo, parang hindi ka rin naman umaasenso. Pero doon ko naranasan ang isang breakthrough, yung pag-invest ko sa sarili ko, na aralin ko talaga, maging open ako na itong problema na to, may tinatawag pala na good problem. Na yung good problem pala, dapat sinusolve, hindi pinababayaan. Nag-aral ako ng mga bagong strategies, sumali ako sa mga workshop, nanood ng mga YouTube videos, nakapag-collaborate sa mga taong may alam. Parang ngayon, kailangan meron akong consistent upgrade. Katulad ng mga bagong download sa mga updates. Ang Kuko Express, laging may update. So, the only consistent in life nga daw ay change. Hindi dapat tayo natatakot sa pagbabago. Inspiration dapat yun. Quick check lang. Ano yung bagong skill na gusto mong matutunan, pare ko? Share mo naman sa comment. Ang susunod nating rules ay play by your own rules. Tandaan niyo, pare ko, ang tunay na laro sa pagnenegosyo, mahalaga na maintindihan natin yung pagkakaroon ng sarili nating style. Sa Kuko Express, we give the operators the chance to explore by their own. Although may free consulting kami every week, nagbibigay sila sa akin ng mga situations nila at sinasabi ko sa kanila kung ano yung mga naging experiences ko at tingin kong the best move from my point of view. However, I still let them do their own thing. Kaya sa umpisa, okay lang, sumunod ka muna. Pero as you go on, as you grow, you have to open up yourself to explore by yourself din. Dito ko natutunan talaga ang halaga ng pagiging totoo sa sarili. Natuklasan ko na kapag tinanggap mo ang iyong uniqueness, doon mas nagiging natural, epektibo yung mga ginagawa nating approach. May sarili kang kwento, may sarili kang character. Para bang sa isang game, ikaw lang talaga yung bida talaga dyan. Pwede kang magkaroon ng mga sariling power-ups mo, mga sariling moves mo. Pwede mo nang i-apply yan. Ang pagiging authentic yan yung nagbubukas ng mas malalim na connection doon sa mga customers mo. Hindi mo kailangan ipilit ang mga strategy na hindi naman tugma sa mga gusto mong mangyari. So ikaw, pare ko, ano ba yung unique move na ginawa mo sa business mo lately? Lagay nyo dyan sa baba para makita ko kung anong klaseng mga styles ginagawa nyo sa mga sarili nyo negosyo. So kapag na-discover mo na ang tunay na ikaw sa paglalaro, mas nagiging natural na yung style mo. Kaya ang next na pag-uusapan natin ay kung paano sukatin at
i-celebrate ang bawat victory, pare ko. Sobrang importante niyan sa paglalaro ng negosyo. Hindi sapat ang maglaro ka lang, pare ko. Kailangan mo ring malaman kung gaano ka nakalayo. Intindihan kung pang anong level ka na ba. Tulad ng scorecard, pare ko, pag may mga video game, mahalaga na i-track mo yung bawat small wins mo. Yung mga milestone na nakuha mo na natapos mo na, i-track mo yan. So ako, nung una nahihirapan ako sa pag-measure ng progress ng Kuko Express. Parang naglalaro ka na hindi mo pa alam yun ng una, paano ka makakuha ng points o may points ka ba o wala, okay lang yan. Kasi baka tinitingnan mo yung mga sobrang laking points o sobrang laking stats na. Ang tingnan mo muna yung mga maliliit na bagay. Like, ilan na ba yung deliveries ko per day? Ilan na ba yung riders ko per day? Ilan na ba yung merchants ko? Mga ganong simpleng bagay lang muna. So dahil dyan, nagsimula talaga ako mag-setup ng sistema na kailangan na monitored hanggat maaari yung mga bawat hakbang. Unti-unti mapapansin mo na yung bawat maliliit na tagumpay ay nabubuo. Nagkakaroon ka ngayon ng mas malaking picture dahil marami ka ng information. Sa bawat mini wins, yan ay power up sa atin, pare ko, sa ating mga negosyante. Hindi lang ito tungkol sa numbers, kundi sa recognition din ng effort at commitment na inilagay mo para ma-achieve ang isang bagay sa bawat laro na pinapasok mo. Ikaw ba, pare ko, may routine ka na ba sa pag-celebrate? Ako wala pa masyado actually. Kasi hindi ako pinalaki talaga na celebratory. Yung family namin, wala naman kaming pera para mag-celebrate. Biruin niyo, nung nakaraan, tinanong ko pa kayo kung anong magandang gawin para i-celebrate ko yung 6 months challenge ko. Sa akin lang yon. Pero sa iba, for you, kung ano man na celebration na gusto nyo gawin, go for it dahil nakakatuwa din naman. Happy New Year! Mag-celebrate. Happy New Year, everyone! Nakakatuwa din naman talaga. Kung it works for you, apply it, mga pare ko. Sa huli, ang tunay na tagumpay ay nakakabit pa rin sa mga taong sumusuporta sa iyo. Dito papasok ang ating final rule for today, which is build a winning team. Nasa games tayo, pare ko. Kanina inalam natin kung sino yung allies natin. Pero why not alamin natin kung sino ba yung dapat talaga nating ipasok sa team natin. Tandaan nyo, kailangan nyo maging mapili sa team ninyo. Ako dati kahit sinong gusto, sabihin lang nila na gusto nila, okay na. Ngayon, hindi na. Ang tunay na sikreto ng tagumpay ay hindi lang nakasalalay sa individual skills. Kaya mo bang matutunan lahat? Gusto mo bang umabot sa international level? Kailangan mo ng international level quality. Makakakuha ka ba ng international level quality na lahat ginagawa? Hindi. Makakakuha ka lang ng mga international level quality na nakafocus sa bagay na yon. So, ang kakaya nating bumuo ng solid, supportive team, sobrang importante niya. Noong mga panahon sinubukan kong gawin lahat ng mag-isa, mabilis ko talaga napagtanto na parang naglalaro ka lang ng solo mission sa isang multiplayer game. Hindi yun uubra. Ang bilis ma-burnout pag mag-isa ka. Dito naranasan ko na importante talaga yung teamwork. Sa Dragon Balls, may fusion technique. Si Goku at si Vegeta, parehong malakas. Pag nag-fusion sila, hindi na sila nagiging times 2. Nagiging times 100 yung result. Kapag may kasama ka, kapag may teamwork kayo, kahit naman isa lang muna kahit dalawa lang kayo. Ako kasama ko dito, malaking pasalamat ko, nakasama ko si Mark Bueno para sa aking content creation, editing part. Yun lang gagawin niya. Ako naman, focus ako sa paggawa, pagsulat ng mga videos na gagawin ko. So ngayon, dalawa kami. Focus kami sa tig-isang bagay. Kaya mas mag-grow yung ginagawa namin together, mas nagiging maganda. Mga operators ko pala. Ayan, isa pa. Another part ng Kuko Express. Kasi hindi na ako nag-operate. Well, ngayon may challenge ako na mag-operator ako, no, para to demonstrate lang sa kanila kung paano gawin ng operatorship. Pero, ang inasahan ko talaga dito, operators do their part. Sa kanila naman lahat ng income nila sa delivery fees. May share pa sila sa pabili fees. Bago pa umabot sa Kuko Express yung income, nakuha na nila yung parte nila. Importante ang teamwork talaga. Teamwork pa rin siya. Partnership, teamwork pa rin yan. Diba? Natutunan ko na hindi kailangan laging ikaw. Ibigay mo sa iba. Kung ito ang role nila, ibigay mo to sa kanila. At ito din yung reward kapalit ng mga itatake nilang responsibilities. Sa halip, pare ko, mahalaga talaga na pagbuo ng isang grupo na may isang vision at mission at passion. Hindi kasi lahat pareho ng gusto mo. Yun ang napakahirap na part. Ang bawat miyembro ng team, dapat yan may kanya-kanyang strengths. Kung may kanya-kanya kayong strength, pag nagsama-sama, napakalakas ng buong business. Ang sarap ng may ganong klaseng partnership. Sabi nga ni Helen Keller, alone, we can do so little. But together, we can do so much. Hindi yan nagta-times 2. Nagta-times 10 yun. Ay, pare ko, sino ba ang mga taong nagbibigay sa inyo ng lakas? No, may team members ba kayo? Tag nyo naman. Shoutout sa mga operators ko at syempre kay Mac na tinutulungan ako sa pag-edit ng mga vlogs natin, ng mga content. Thank you so much. Kasi kung wala kayo, ako lang gagawa na. Ang hirap naman, di ba?
No, ang bawat maliit na tagumpay talaga yan, nagiging mas matamis yan kapag may kasama ka. Kaya habang tinatahak natin itong ating journey sa pagnenegosyo, itong ating business game, tandaan na ang pinakamahalagang asset pa rin talaga ay ang iyong team. Amazing ang journey natin through the game of business. Sobrang saya at sobrang ganda niyan. These steps are like power-ups na magpapabago ng ating laro, ang chances nating manalo. Bitbitin natin tong lahat ng to, pare ko, lahat ng aral na to dahil hindi lang ito tungkol sa strategy o skills, kundi tungkol din yan sa samahan at pagtutulungan. Tandaan nyo na yung bawat level ng laban, hindi ka nag-iisa, pare ko. So kung ready ka na bang i-take ang susunod na level, let's step into the final chapter of our adventure. Because your dream matters, pare ko. And success is closer than you think. Tandaan mo lagi yan. Ito, ang negosyo ay parang laro. Punong-puno yan ng hamon. Pero super dami rin ang chances natin para mag-grow. Non-stop ang chance. Ang totoong kalaban natin dito, yung takot at pag-aalinlangan na humahad lang sa atin para abutin natin yung mga pangarap natin. Business is just a game. Maraming salamat sa inyo mga pare ko. Ako nga pala ulit si Chicoy Gonzalez, founder ng Kuko Express. I'm trying to build my own ₱500 million business by providing, syempre, siguradong kailangan ko muna mag-provide ng, let's say, mga 5 billion sa iba na pinagkakitaan muna nila ng ganong kalaki bago maging valuable ang Kuko Express. Hindi ko yung kayang gawin kung ako lang mag-isa.